At bakit daw po hindi pa rin kayo mapauwi-uwi? Ano raw po ang dahilan? Yung exit visa po daw. May pagkukulang din po yung inyong tanggapan sa MWO. Gusto ko po next week and the week or after next. Andito na po si Miss Tessie. Yes po, Sen. Rafi. Stress ka na dyan eh. Pati ako hindi nakakatulog. Taga saan po kayo, Nay? Sa pangbalay po. Okay, at sabi niyo wala nang kipangbayad ng kuryente. Sagutin ko na po yung kuryente. Salamat po, Saka yung tubig. Repeated po, idol. O, sagutin ko po, 6 months. Bigyan ko kayo ng konting pangkabuhayan. Gagawa po ng assessment yung reporter ko. Salamat Kung ano po magandang pangkabuhayan sa inyo. Nanay Aida, maganda araw po. Magandang araw na rin po, Opo. ma'am. Nandito po kami para kamustahin po kayo. Hmm. Pang ilang anak niyo po si Ma'am Tessie? Pangalawa sa panganay, ma'am. Meron akong unang anak sa una kong asawa. Iniwanan ako ng asawa. Yung asawa ko pangalawa, siya nagpalaki, siya nagpaaral, lahat-lahat na. Bali, ilang taon na po siyang hindi nakakauwi dito sa Pilipinas? Bali, 2 taon din nakauwi. Si Ma'am Tessie po ba, may anak po ba siya? Isa lang. Isa. Opo. Ano ba ang plano niya, ma'am, pag nakabalik siya ng Pilipinas? Pag makabalik, ma'am, ilakad niya muna ang mga papel niya, babalik daw ulit. Kasi yung bubungan namin, halos tumutulo lahat. Wala po siyang sahod. Wala, ma'am. Hindi po na-extend ang kanyang kontrata. Hindi, ma'am. Okay. So, kamusta raw po siya doon habang na naghihintay? Anong balita ninyo? Kwan naman daw, maganda naman daw, nakakakain. Kaso, wala talagang sahod. Hindi nagpapadala dito. Sa loob po ng 5 buwan na nandoon po siya, kamusta po ang buhay ninyo? Wala, kung minsan, humihingi ako doon sa kapatid ko. Kung minsan ito, walang trabaho, may extra kung minsan. Yun lang. Paano po yung pag-aaral ng kanyang anak? Wala, tenga. Paano natenga po? Kung minsan walang baon. Yung project din nabibili. Yung allowance po niya, Wala, baon. wala. Ano po ang sinasabi ni Ma'am Tessie? Sinabi ko naman nung pag tumatawag siya na yung anak niya hindi na pumapasok kasi kung may kailangan sa eskwelahan, wala naman ako may bigay. Nabanggit nyo na nai-stress siya, umiiyak po ba siya doon? Umiiyak, ma'am. Kasi gusto niya umuwi, ma'am. Hindi makauwi. Wala akong magawa kung hindi naman makauwi, ma'am. Maski gusto ko talaga umuwi siya, hindi naman makauwi kasi hindi kwan yung papel niya. Kung minsan mag-judit yung ilaw, mag-judit yung tubig, o ganun, hindi ko nababayaran, putol. Ang gusto ko talaga sabihin yung anak ko, basta makauwi lang, ma'am. Talaga mahal ko, ma'am, yan kasi iisa lang babae. Sa totoo lang, ma'am, hindi ko talaga pinagkakailaan. Hindi ako naiyak sa inyo. Namamalimos ako kung minsan. Ay, ganun. Bakit po? Walang ganun. Kung minsan sinasabihan ako mga kapitbahay ko, ganun. Kinakapalan ko na lang. Ang pangarap ko, ma'am, sa totoo lang, yung pamba. Lahat ng pamilya ko sana magandang mapasukan nila ng trabaho. Kagaya yung anak ko dyan sa kabila. Wala, tignan mo, naghihirap din. Makausap natin si Ma'am Tessie. Ma'am Tessie, magandang araw po. Kamusta po kayo sa shelter, ma'am? Okay naman po. Ano ho ang nangyari po sa inyo, ma'am? Bakit noong October ay hindi po kayo nakauwi? Kasi sinundo po ako ng anak ng agency ko sa bahay ng amo ko. Akala ko ibubuk na ako ng ticket. Yung pala, dadalhin lang pala ako sa polo sa labas. Umakyat po ako sa taas, doon po ako nagreklamo na hindi ako inasikaso ng agency saka yung amo ko. Pero yung amo ko nagbigay naman ng pambili ng ticket kaso hindi nga inasikaso ng agency ko dito sa Riyadh. So, ibig sabihin, ma'am, hindi ka nabigyan ng exit visa. Opo. Ngayon po, ano na lang po ang hinihintay po ninyo, ma'am, para makauwi?
exit visa po. Sabi ngayon po daw makukuha yung barcode. Tapos i-rebook na lang po ng ticket. Isisend ko po yung ticket ko kung may na po. May eksaktong date na po yung pag-uwi ko. Baka may gusto ka pong sabihin po ma'am sa inyo pong nanay Aida na siya po ang naging dahilan para matulungan po kayo ni Idol Rafi. Nay, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin dito na makauwi ako dito at makasama ko yung pamilya ko. Lalong-lalo na yung anak ko saka asawa ko, pamilya ko ba na makauwi. Kasi gusto ko na rin talaga makauwi kasi nai-stress na po talaga ako dito. I love you, Nay. Ingat ka dyan. Palagi. Ingatan mo yung sarili mo. I love you na. Yan. Ang wish ko sa'yo, mag-aaral ka mabuti. Huwag mo papabayaan yung mag-aaral mo kasi hindi pa nakakauwi si Mama. Papa, love you, Mama. Ingat ka dyan. Miss you. Mama, love you. Sana makauwi na rin ako matapos na yung kaguluhan dito sa Middle East. Mama, ingat ka dyan. Sana makauwi ka na. Mag-aral akong mabuti, Ma. Para makapagtapos ako pag-aaral. Bakit hindi ka na pumapasok sa school? Wala pa akong baon eh. Ay, walang baon. Siskapin ko mapatapos ko siya ng pag-aaral. Bakit ayaw mo na umalis si Mama? Ayoko na po magkaiway kami. Mama, anong namimiss mo sa iyong anak? Kung saan ako pumunta, lagi ko siyang kasama. Nangangasyal kami. Ganun. Kumakain kami sa Jollibee. Salamat po sa Rapid Tulpo at mapauwi niyo po sana ako. Sana po yung iba rin matulungan niyo po na makauwi rin po dito sa shelter. Bili nila nanay ng tubig at kuryente. So, aabutin din ng 1,000 sumatotal, no? Itong dalawa. Gaya naman po ng pangako ni Idol Rafi, mula po ngayong buwan hanggang sa 6 na buwan po ay sasagutin po ng programa ang inyong bill, Nay. So, isasend nyo lamang po sa amin every month kung magkano ang inyong babayaran para hindi na po problemahin ni Ma'am Tessie, no? Oo, Ma. Oo. Ano mo sasabihin si Mami? Nakita mo na siya ngayon. Masaya po. O, di ba lumaki na? Oo. Lumaki na lang sa akin, Ma'am. Ilang taon naman na alaga ko yan. Nakauwi ng walang nangyari sa kanya. Nagpasalamat ako kay Idol Rafi Tulpo na pauhin niya yung anak ko. Sir Rafi Tulpo, maraming salamat po. Napauwi niyo ako, lalo na sa tulong niyo po. Makasama ko yung anak ko, tapos hindi na ako alis. Magninegosyo na lang po ako sa naibigay na tulong sa akin, pang negosyo. Thank you, Sir Rafi. Nakasama ko na po mama ko.
ngayon po na nakabalik na po kayo mula po sa abroad dito po sa Pilipinas, ano po ang balak po ninyong magnanay? Yung magtulungan po kami sa negosyo na itatayo namin na bigasan. Tapos, kung lumago, dadagdagan namin ng pangkabuhayan na uling. Tapos, sari-sari store para lumago yung binigay ni Sir Rapi Tulfo sa amin na pangkabuhayan na bigas. Di na po ba kayo babalik po ng abroad, ma'am? Hindi na po. Magnenegosyo na lang po ako para makasama ko yung pamilya ko. Nanay, marunong pa po ba kayo magtinda ng bigas? Opo. Kaya pa. Kaya. Mas malaki po ang kikitain po ninyo ngayon, Nay, kesa sa pagtitinda ng uling. Oo. O, yun. Lalo na mahal ang bigas ngayon. Marami ang nangangailangan. So, dito po sa area po ninyo, sa kanto po ninyo, kayo lang po ba ang magtitinda ng bigas dito, Nay? Meron dun sa kanto. Kabilang kanto. Pero dito sa inyo, Wala. Kami lang po. kayo lang. Ayun. Kaya saktong-sakto, idol. Kasi ito, existing na yung kanilang tindahan. At ito, marami tayong dinala pong mga sako ng bigas. Panimula po para sa kanila. Kaya-kaya na magtinda yung araw, Nay. Oo, kaya. Maski Sige. hanggang alas 9 ako magtinda dito ng Opo. gabi. Kaya na po ba sustentuhan po yung pag-aaral ng anak po ninyo, Nay? Kaya na po. Tutulong ka ba sa kanila? Apa, Ayan. Di naalis si Mama. hindi na po. Salamat po kay Idol Rapi dahil po may negosyo na po kami. Idol Rapis, maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin na pangnegosyo ng nanay ko. Palalaguin po namin sa abot ng amin makakaya. Sana po, Sir Rapi, marami po kayong matulungan na kagaya ko na OFW, lalong-lalo na po yung mga nasa shelter sa Riyadh po, na marami po kami doon na hindi rin po nakakauwi. Maraming salamat yung binigay ninyong bigas na puhunan ko. Kalalaguin ko. Dito na lang ako sa tindahan magnegosyo, pangbaon sa mga yung apo ko. Maraming salamat po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang